Kung babasahin mga kapatid sa Tagalog, ang talata o ang salita ng Diyos na siyang ating pong pag-aaralan ngayong umaga. Ganito po ang sinasabi. Narito, inilalagay ko sa harap ninyo sa araw na ito ang pagpapala at ang sumpa. Ang pagpapala kung inyong didinggin ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos na aking iniuutos sa inyo sa araw na ito. 27 po. At ang sumpa kung hindi ninyo didinggin ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos, kundi kayo lilihis sa daan na aking iniuutos sa inyo sa araw na ito upang sumunod sa ibang mga Diyos na hindi ninyo nangakilala. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. Sandali tayo manalangin po. O Diyos, aming pong Panginoon, na makapangyarihan sa lahat, dinadakila ka namin, O Diyos, sa umagang ito. Tunay pong niluluwalhati ka namin kayo sapagkat muli pinahintulutan niyo kami dakilang Diyos na magising. Makita ang kadakilaan ng inyong katapatan, makita ang kagandahan ng umaga. Purihin ka po, O Diyos, sa taglay na kalakasan. Salamat po sa kapahingahan ng katawan na siyang ikaw ang siyang nagkaloob. Sa umagang ito, O Diyos, patawad po sa mga nagagawa po namin pagkakasala sa inyo. Ng aming po masamang pag-iisip, ng aming po masamang salita, at ng aming po masamang ginagawa. Sa umagang ito, O Diyos, pahintulutan niyo po na ang iyong mga salita ay ilagay niyo po sa aming mga puso, O Diyos. Ako, ilagay mo ang iyong salita sa akong bibig. Tunay po kami ngayong umaga ay mapalakas ninyo sa iyong salita. Kami masuway ninyo sa iyong salita. Sa umagang ito, Lord, kami ay magbenepisyo po o makinabang mula po sa iyong salita. Sa namin po pinapaubaya ang pangungusap at pangunguna po ng Banal na Espiritu sa aming puso. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. Okay, ngayon pong umaga, nais ko pong ibahagi ang mensahe ng ating pong Panginoon na may pamagat po na ang kabutihan ng pagsunod, ang kasamaan ng pagsuway. Ang kabutihan ng pagsunod at ang kasamaan ng pagsuway. Kung ating mapapansin po, mga kapatid, sa mga talata na ating pong binasa, na kaya alam niyo, totoo po na ang salita ng Diyos, hindi siya magkakamali. Okay? Hindi po siya magkakamali. At kung ating isasalik po, ilalagay po ang ating buhay ayon doon sa sinasabi po ng salita ng Diyos, hindi rin po tayo maliligaw. Hindi tayo malilito. At tunay po na makikita natin na kung ano ang ibig ng Diyos at kung ano po ang ayaw ng Diyos sa ating pong buhay. So dito, ang Diyos ay naglagay ng dalawang bagay. Ito po yung tinatawag po na pagpapala at ang sumpa. Okay? Pagpapala at sumpa. Ibig sabihin,
mga minamahal, kung ang Diyos ang naglagay nito, no, inagay ng Diyos ang pagpapala at ang sumpa sa harap ng buhay ng bawat isa po sa atin. Nasa atin po yung tinatawag po na pagpapasya, nasa atin po yung pagpili, nasa atin po yung kung kanino tayo, kanino natin ipaglilingkod ang ating sarili. Pagpapala at sumpa. Ang kadalasan na panalangin po ng lahat sa atin, ng bawat isa sa atin, ay yung humihingi tayo ng pagpapala. Ano po? Humihingi tayo ng pagpapala mula po sa ating pong Panginoon. Subalit, makikita nawa po sana natin na merong isang napakagandang katanungan sa buhay ng bawat isa sa atin. At sasabihin natin sa ating Panginoon, Lord, Panginoon, bakit mo ako pagpapalain? May dahilan ba ang Diyos? May rason po ba ang Panginoon para ang buhay po natin ay pagpalain po ng ating pong Panginoon? Ano ba ang pamantayan po ng pagpapala? Siyempre, andyan na nga po yung tinatawag po na ang nagtitiwala sa Diyos, pinagpapala ng Diyos. Okay? Ang kalakip ng salitang pagtitiwala ay wala iba kundi po ang pagsunod. Okay? Meron ba tayong buhay na nagtitiwala? Meron ba tayong puso po na sumusunod sa Diyos? Ngayon din, sinabi po ng salita ng Diyos, mga minamahal, ang nagtatapat ay pinananagana ng Diyos sa pagpapala. Ang nagkakaloob, pinagpapala. Ang naglilingkod, pinagpapala. Ang inuuna ang Diyos, pinagpapala po ng ating pong Panginoon. So, matutunan po nating isalamin ang ating pong buhay. At minsan, kung walang blessing, ang ating tanong, Lord, bakit hindi mo ako pinagpapala? So, may dahilan din ang Diyos sa buhay po natin kung bakit wala tayong po pagpapala. Ating naririnig at sinasabi po ng ating pong pastor na mas maigi, mas mainam na maranasan natin muna ang espiritual na pagpapala bago po ang material at ang financial po na pagpapala. Kaya nga po, mga minamahal, inilagay ng Diyos yung tinatawag na pagpapala at sumpa. Siyempre, ang kalaban ng buhay na sumusunod ay yung buhay po na masuwayin. Ang kalaban ng pagsunod ay yung ating sarili. Ang kalaban ng pagsunod ay yung ating katigasan ng ulo. Ang kalaban ng pagsunod ay yung ating kasalanan laban sa Diyos. So, ibig sabihin, kung meron pong katigasan ng ulo, kung meron pong kasalanan, meron pong buhay na pagiging mga sarili, yun ang sabi po, yun ang sinusumpa ng ating pong Panginoon. Ang isang totoong mananampalataya, mga kapatid, yung bang hindi natin hahangarin na tayo po ay sumpain ng ating pong Panginoon. Pag sinabi natin sumpain, yung po bang darating tayo sa punto na magiging miserable ang buhay natin? Darating tayo sa punto na mawawalan ng direksyon ang lahat ng ating bagay na ginagawa.
ang ating pong pagpapagal ay mawawala ng silbi o ng halaga. Ngayon, sabi ko po kanina, ang pagpili at ang pagpapasya ay nasa atin. Saan tayo? Sa pagpapala at sa sumpa. Kaya nga po, nais ko pong maling sabihin ang kabutihan, ang pagsunod, ang kasamaan ng pagsuway. So dito po, ipinaliwanag po ng salita ng Diyos yung dalawang bagay. Ang pagpapala, verse number 27, ang pagpapala, kung inyo ditinggin ang utos ng Panginoon ninyong Diyos na aking iniutos sa inyo sa araw na ito. Now, meron salitang kung, conditional. Okay? Pagpapala kung, alam niyo po, mga kapatid, ang Diyos natin ay marunong sa lahat. Kung ating titingnan ang salita ng Diyos, doon sa tanong na gusto ba ng Diyos na tayo po ay pagpalain? Yes, gusto ng Diyos. Gusto ng Diyos na maranasan natin po yung tinatawag po na umaapaw po na pagpapala. Pero, sabi ko nga po, ang Diyos ay matalino. Ang Diyos ay marunong sa lahat. At alam ng Panginoon, ano po, alam ng Panginoon, yung kung sino ang karapat-dapat na tumanggap ng kanya pong pagpapala. Alam ng Panginoon yung nararapat doon sa kanyang pagpapala. May kapangyarihan ba ang Diyos na magpala? Yes. Ang mundo ay sa Diyos. Ang mga bagay na nasa mundo ay sa Diyos. Ang buhay natin ay sa Diyos. Ang langit at ang lupa ay sa Diyos. Ang pilak at ang ginto ay sa Diyos. Lahat ng bagay na nananahan sa mundo ay sa Diyos. Kaya po, mga kapatid. Able po siya na i-bless po yung buhay po natin. Ano po? At doon makikita natin na ang sabi ng Diyos, kung inyong ditinggin ang mga utos ng Panginoon. Sabi ko ang kalaban ng buhay na sumusunod ay buhay po na masuway. Bakit ba ang tao dumating sa punto na mamamatay? Di ba? Dahil sa kasalanan. Dahil po sa pagsuway. Bakit ang tao po ay naging makasalanan? Dahil po sa tinatawag po na pagsuway. Okay? Bakit ba ang tao po ay dumarating sa punto na naghihirap? Dahil sa pagsuway. Bakit kailangan na ang tao o ang lalaki ay maghanap buhay? Dahil po doon sa tinatawag po na pagkakasala o pagsuway. Kaya, kailanman po mga kapatid, hindi magbebenepisyo po ng mabuti at ng maganda ang isang buhay po na masuway. Sa talaan po ng salita ng Diyos, sa mga naging hari po ng Israel, merong masamang hari, merong mabuting hari, merong gumawa ng tama ayon sa kanyang paningin at mali sa paningin ng Diyos. Merong gumawa ng tama sa paningin ng Diyos, tama po sa paningin po ng tao. Okay? Kaya nga po, mga minamahal, ang salita ng Diyos ay mapa tungo po sa pagpapala. Ang salita ng Diyos, mga minamahal, ito ay naglalahad po ng mga panuntunin, ng mga hakbangin, ng mga akda ng ating pong buhay o layunin ng ating pong buhay tungo po sa buhay ng pagiging isang masunurin. So, ang sabi, kung inyong didinggit ang mga utos ng Panginoon, yun ang pagpapalain po ng ating pong Panginoon. Okay? And 28, ang sabi niya, at ang sumpa, kung
ando na naman po muli, mga kapatid, yung salita ko. Kung ang sabi niya, hindi ninyo didinggin. Tangina, didinggin. Dito kabaliktaran. Yung susumpain ng Diyos, sabi niya, kung hindi ninyo didinggin ang mga utos ng Panginoon ng Diyos, kung kundi kayo ay lilihis sa daan na aking iniutos sa inyo sa araw na ito upang sumunod sa ibang mga Diyos na hindi ninyo nakakilala. Okay? May lumilihis ng daan. Yun ang sinusumpa ng Diyos. Sinabi ng Diyos, dito ka sa kanan. Ang gagawin natin, lalagay tayo sa kaliwa. Sinabi ng Diyos, sumulong tayo. Ang gagawin natin, tayo po ay aatras. Okay? At dito po, sinusumpa ng Diyos yung mga masuwayin. Sinusumpa ng Diyos yung mga sumusunod at sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Gaano kadalas po sa buhay natin na nagagawa natin ipagpalit ang Diyos sa ating trabaho, sa ating kabuhayan, sa ating profesyon, sa ating mga kaibigan. Gaano kadalas po na nangyayari na ang Diyos ay naipagpapalit natin? Hindi po ba natin naisip na ang Diyos ay Diyos na mapanibugbuin? Kasi ang buhay natin isa lang. Minsan ang buhay natin hinahati natin. Minsan nilalagyan natin ng pagitan ang ating sarili at ang Diyos. Minsan merong reservation sa puso natin. Kasi nga sabi ng Diyos, hindi tayo pwede maglingkod sa Diyos at sa mga kanya. Hindi natin pwedeng ipaglingkod ang ating sarili sa Diyos at sa demonyo. Okay? Hindi natin pwedeng gamitin ang ating buhay sa kabanalan at sa kasalanan. Ano po? Kaya nga, dito, malinaw ang sinasabi po ng Panginoon. Kapag inuna natin siya, yung kanyang katwiran, yung kanyang kaharian, lahat ng bagay ay idaragdag po sa atin ng ating pong Panginoon. Alam niyo po, sa buhay, kapag natutunan po natin na ang Diyos ay seryosohin, makikita natin siseryosohin tayo ng Diyos. Huwag tayong dumating sa punto na ang buhay po natin ay naglalaro. Alam naman po natin siguro yung larong patintero. Okay? Huwag mangyari na ang buhay natin ay namamangka sa dalawang ilog. No? Kasi maliwanag po ang deklarasyon ng salita ng Diyos. May pagpapala and may sumpa. May pagpapala kung didinggin ang utos. Ano po? May sumpa kung hindi didinggin ang utos. Yun lamang po, mga minamahal. Kaya ang kabutihan ng pagsunod, ang kasamaan ng pagsuway. Kaya, salamat po sapagkat kung meron mang unang higit na nagmamalasakit at nagpaparamdam ng kanyang pag-ibig po sa buhay po natin, mga kapatid, yan po ay wala iba, kundi po ang ating Diyos. Yung huwag tayong dumating sa punto na bakit pa ako naging Kristiyano? Bakit pa ako naging miyembro ng Christ-like Church? Bakit? Kumbaga, huwag natin, kumbaga po, may mga nagsasabing nagsisisi sa pagiging isang mananampalataya. Alam nyo, kung meron man
pinakamasaya at masarap na bahagi ng buhay po natin, mga kapatid. Yaan ay yung tayo po'y kinatagpo ng Diyos. Yaan yung buhay po na tayo po ay naging mananampalataya ni Kristo. Yaan yung buhay po na masasabi po natin na pinag-aharian ng salita ng Diyos ang ating pong buhay. Kaya, questionable sa isang nagsasabing mananampalataya pero nabubuhay sa pagsuway. Okay? Alam niyo po, hindi ko makakalimutan yung sinabi po ng ating pong pastor. At yun ay naging blessing po sa akin. Walang Kristiyanong hindi tapat. Walang Kristiyanong masuway. Walang Kristiyanong makasanglibutan. Diba? Dapat burahin na natin yung salitang worldly Christian, disobedient Christian, unfaithful Christian. Walang ganun po. Kasi sa usaping Kristiyano, di po ba tagasunod ng Panginoon, tagasunod ni Kristo. Sa usaping Kristiyano, tayo ang gumagaya sa buhay po ng ating pong Panginoon Kristo. Tayo ang sumusunod doon sa palatuntunan ng ating pong Panginoong Kristo. Kaya alam niyo po, habang binabasa ko po, pinag-aaralan ang talata na ito. Tunay po na ang Diyos ay nagsalita sa puso. Ako'y tumingala sa Diyos at nanalangin sa Diyos. At tinanong ko yung aking sarili, Lord, ako po ba ay nandoon sa buhay na sumusunod? O ang buhay ko po ay nagiging masuwayin? Every time po na merong hindi magandang pangyayari sa buhay natin, nagkasakit tayo, may problema tayo, may pangangailangan tayo, o nawalan tayo ng anumang bagay na mahalaga sa buhay natin. Lagi, titingnan natin yan na positibo. Titingnan natin po yan sa isang tamang pamamaraan. Tamang pamamaraan na magsisiyasa tayo sa ating sarili. Kasi, naniniwala tayo po sa kapahintulutan ng Diyos. At ang mga bagay na dumarating sa buhay natin, hindi yan darating ng walang dahilan. Naalala ko nga po yung awit. God never moves without purpose or without plan. Hindi humahakbang ang Diyos nang wala siyang layunin, nang wala siyang dahilan, nang wala siyang plano sa buhay natin. Tayo po ay maging isang uri ng isang Kristiyano na masunurin at nararanasan ang masaganang pagpapala ng ating Panginoon. Kaya may mga ilang talata po tayo na gusto po nating silipin at tingnan niyo ito. Okay, in 1 Samuel chapter 15, okay, silipin po natin mga kapatid ang sinasabi po ng salita ng Diyos. 1 Samuel chapter 15, titingnan po natin ang mga ilang bahagi po ng salita po ng ating pong Panginoon. Anong sinasabi po sa verse number 1? Okay. Sa 1 Samuel chapter 15, ang kwento ay ang Amalek ay pinuksa ng ating pong Panginoon. Bakit? Ito yung klase ng mga tao na lumalaban sa Diyos. Ano po? Tingnan niyo sinasabi po sa verse number 1. At sinabi ni Samuel kay Saul, ano po? Sinugo ako ng Panginoon upang pahiran kita ng langis na maging hari. So, ang kapamahalaan, ang kapahintulutan, inilagay ng Diyos sa buhay ni Samuel upang putungan niya, bigyan niya ng
ng kapamahalaan o kapangyarihan itong si Saul para maging hari. So ang kapangyarihan ay galing sa Diyos. Alam po, sinugo ng Panginoon si Samuel para si Saul ay pahiran niya ng langis para siya po ay maging hari sa kanyang bayang Israel. Ang sabi po, ngayon, ito ang mahigpit na kabilin-bilinan. Mahigpit na kabilin-bilinan ni Samuel kay Saul. Sabi niya, ngayon, ngay, dinggin mo. Sinong kinakausap ni Saul? Ni Samuel, si Saul. Ngayon, ngay, dinggin mo ang tinig ng mga salita ng Diyos. No, hindi niya sinabi, dinggin mo ang salita ko. Hindi po. Dinggin mo ngayon ang tinig ng mga salita ng Diyos. Mga kapatid, ang banal na salita ng Diyos ay tinig ng Diyos sa buhay po natin. Sa panahon natin ngayon, ang Diyos ay nagsasalita sa pamamagitan ng kanyang salita. Ang Diyos ay nagbibigay ng mensahe sa atin, ang minamahal, sa kanyang salita at gamit ng Panginoon ang ating mga pastor, ang mga mensahero po ng ating pong Panginoon. No? Kaya doon niyo po mga kapatid makikita. Salamat po sapagkat ang ating pastor, ang ating mga pastor, every time na nadidinig natin ang kanilang mensahe at pangangaral, nakikita natin na iyon ay salita ng ating Panginoon. Alam niyo po, nung nakaraang araw, very thankful ako sa Diyos. Thankful ako sa buhay po ng ating pastor sa pagtsatsaga at pagmamahal na kami po ay maturuan. Maturuan ng tamang pananalita, maturuan ng tamang pamantayan, maturuan ng tamang prinsipyo, maturuan kung paano po madidevelop po, mapapalago ang ministeryo po ng pagtuturo ng salita po ng ating Panginoon. Kasi alam nyo, blessing po ang buhay po ng ating pastor. Kaya dito makikita natin, dumating ang salita ng Panginoon kay Samuel. Yung salita ng Panginoon na dumating sa kanya, ibinigay niya kay sabi niya, dinggin mo ang tinig ng mga salita ng ating Panginoon. Ang ating mga nangangaral, bago kami mga pangaral, darating sa amin ang salita ng Diyos. Aming bubulay-bulayin ang salita ng Diyos. Every time ang mga mangangaral natin ay nangangaral, hindi tayo pinapasunod sa bawat salita na aming sinasabi. Tayo ay pinapasunod sa pamantayan ng salita po ng ating pong Panginoon. Hindi tayo nagbubulahan, hindi tayo nagbibiruan, hindi tayo naglulukuhan, ang minamahal. At doon, masasabi po natin, mga kapatid, na tayo po ay maging masunurin sa Diyos. So, dito, sa mga sumusunod na talata, idinitalye po ni Saul kay Samuel o ni Samuel kay Saul. Sabi niya, ganito ang sabi ng Panginoon. Tingnan niyo po. Ganito ang sabi ng Panginoon. Okay? Ang sabi ng Diyos, aking tinandaan ang ginawa ng Amalek. Ibig sabihin ba niyan, masama ang Diyos? Hindi. Ang Diyos ay matapat, ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mabiyaya, ang Diyos ay pag-ibig, pero ang Diyos, siya po'y namamalo. Okay? Ito ang sabi ng verse number 3, humadlang sa kanya sa daan na siya umahon mula po sa Ehipto. Okay? So doon pa lamang po, andun na ang kasalanan po ng Amalek. Ngayon, ang sabi, yumaon ka, umayo ka,
Kasi sa Tagalog po, ginamit yung salitang iyong lubos na lipulin. Ang buo nilang tinatangkilik. Alam niyo po yung salitang lubos na lipulin. Yun yung salitang wala kang ititira kahit isa. Lalaki, babae, kabuhayan, hayop. Lahat sabi niya, wala kang ititira. Okay? Lubos na iyong lipulit, mga kapatid. So kung titingnan natin, maliwanag. Klaro po ang utos po ng ating pong Panginoon. Ito po ang tanong. Si Saul ba ay naging masunurin? Kung titingnan natin ang 1 Samuel chapter 15, hindi. Bakit po? Sa verse number 7 hanggang verse number 9, ito po sinasabi. At sinaktan ni Saul ang mga Amilisita mula sa Habila kung patungo ka sa Su na nasa tapat ng Ehipto. Okay, ito ating yan, verse number 8. At kaniyang kinuhang buhay si Agag na hari ng mga Amilisita. At lubos na nilipol ang buong bayan ng talim ng tabak. Ngunit, verse number 9, pinanghinayangan ni Saul at ang bayan si Agag. Okay? And then sabi niya, at ang pinakamabuti sa mga tupa, sa mga baka, sa mga pinataba, sa mga kordero, at lahat ng mabuti. At yaong mga hindi nila lubos na nilipol, ngunit bawat bagay. Tingnan niyo po ha, bawat bagay na hamak at walang kabuluhan ay kanilang lubos na nilipol. Mga minamahal, tayo po ba ay may panghihinayang sa ating pagsunod? Yun nga po, sabi ko, huwag dumating sa punto na, bakit pa ako naging Kristiyano? Bakit pa ako may Biblia? Napakalaking kasalanan po sa Diyos. Yung ating panghihinayangan ang Diyos. Bakit? Pinanghinayangan ba tayo ng Diyos? Hindi naman na. Kung ang tao, kung ang Diyos na wala ang tao, mananatili po siya sa kanyang pagiging Diyos. Kung ang tao hindi sasamba, walang mawawala sa Diyos. Hindi mananalangin, walang mawawala sa Diyos. Kung hindi ba inihandog ng Ama yung kanyang bugtong anak para sa ating kaligtasan, may mawawala ba sa kanya? Wala. Pero, makita sana natin na ang buhay natin, tayo ang higit na nangangailangan sa Diyos. Sa buhay, tayo ang higit na nararapat magpakumbaba sa Diyos. Ang sabi nga ng Diyos, mga kapatid, hindi niya ipinagkait yung kanyang bugtong anak. Gaano pa kaya yung mga bagay na ating kailangan ang hindi niya ipagkait? Hindi madamot ang Diyos, mga kapatid. Pero, huwag mangyari po sa buhay natin na maging kagaya tayo ni Saul, pinanghinayangan. Okay? Pinanghinayangan niyang suwayin ang ating po, ang utos po ng ating pong Panginoon. Hindi niya pinatay yung hari, si Agag. Hindi niya pinatay yung mabuting kordero. Hindi niya pinatay mabuting tupa. Hindi niya pinatay mabuting baka. Hindi niya pinatay yung mga mabuting pinataba. Alin yung kanyang pinatay? Yung mga hamak. Diba sabi po? Yung mga walang kabuluhan. Eh yun minsan, alam niyo po, may pagsunod na tayo ay nagkakasala. May pagsunod na tayo nagkakasala. Yun po ba? Susunod nga tayo, masaplat naman sa kalooban natin. Magbibigay nga tayo, pero masakit sa kalooban natin. Dadalo nga tayo, pero yun nga po, may panghihinayang. Kasalanan sa Diyos. Kaya, alam nyo, mga minamahal, huwag nating panghinayangan na sundin
ang ating pong Panginoon. Bakit? Tayo ang magbebenepisyo. Tayo ang makikinabang. Tayo ang pagpapalain sa buhay na tayo po ay magiging masunod. And then, talon po tayo mga kapatid sa mga sumusunod po na talata. Okay. Verse number 22. Ang sabi niya, sinabi ni Samuel, nagtataglay kaya ang Panginoon na napakadakilang pagkatuwa sa mga handog na susunugin. Tingnan niyo po ang pakay ni Saul, ihandog sa Diyos yung mabuting baka, ihandog sa Diyos yung mabuting tupa, ihandog sa Diyos yung lahat ng mabuting bagay. Okay? Pero dito po ba sa 1 Samuel chapter 15, inutusan ba si Saul na maghandog? Di ba hindi naman? Siya'y inutusan para lipunin ang buong Amalesita. Kaya, etong tanong ni Samuel. Kasi, sabi niya, nadinig ni Samuel yung mga iyak ng baka, yung mga iyak ng tupa. Di nga po, sabi niya, gusto niya, sabi niya sa Saul, ihahandog ko sa Diyos. Pero, ang tanong ni Samuel kay Saul, nagtataglay kaya ang Panginoon na napakadakilang pagkatuwa sa mga handog na susunugin? Ibig sabihin ba mga kapatid, nasiyahan kaya ang Diyos doon sa mga ihahandog ni Saul? Nasisiyahan kaya ang Panginoon sa buhay na tayo po ay ginagawa natin yung ating sariling kalooban? Ginagawa po natin yung ating sariling pamamaraan. Nagtataglay kaya ng katuwaan ng Panginoon sa buhay po natin kapag ang buhay natin ay matigas sa ulo. Natutuwa kaya ang Panginoon sa buhay na nakikita niya na hindi pinagpapala ng Diyos ang buhay natin. Ano po? Kaya kahit yung sagot na pag tinanong mo yung isang tao o yung isang kapatid, sasabihin mo, kapatid, kumusta ka na? Yung sagot na ganun pa rin, kagaya ng dati, walang pagbabago. Malungkot na pangyayari po sa buhay natin yun. Malungkot na sagot na madidinig natin yun sa ating pong kapatid. Yung sagot na mabuti sa biyaya ng Diyos. Mabuti sa biyaya ng Diyos, may nagbago, may nangyari magandang bagay sa buhay ko. And praise the Lord, pagkaganon po. Pero makikita nyo, kapag ang buhay natin, ganun pa rin, walang pagbabago, doon nga po tayo dapat magsisiyasat ng ating pong puso. So, tuloy po natin. Nagaya, at ito po nagaya sa pagsunod ng tinig ng Panginoon. Mas ang katuwaan ng Diyos ay yung pagsunod po sa kanya pong tinig. Kaya nga sabi ni Samuel, narito, ang pagsunod ay maigi. Sa English, it is better to obey than to sacrifice. Okay? Maigi kaysa hain at ang pagtinig kaysa taba ng mga tupang lalaki. Mas natutuwa ang Diyos, mga kapatid. Sa buhay, hindi lang natin dinidinig yung kanyang tinig. Sa buhay na sinusunod po natin ang tinig po ng ating pong Panginoon. Ano po, ito ang kasamaan ng kanyang naging pagsuway. May naging bunga ba? May naging kaparusahan ba? Yes, meron. Ang sabi, verse number 23, sapagkat ang panghihimagsik ay gaya ng kasalanan na panghuhula. Okay? At ang katigasan ng ulo ay gaya ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at sa mga tera. Sapagkat dahil sa iyong itinakwil ang salita ng Panginoon, ay kaniya namang itinakwil ka upang huwag ka nang maging hari. Rebellion, katigasan ng ulo. Tingnan niyo po kasalanan, kagaya ng
panghuhula o pangkukulam, katigasan ng ulo, kasalanan na gaya ng pagsamba sa Diyos. So dahil sa kanyang kasalanan, ano naging kapalit? Ano naging, kumbaga po, kaya nasabi ko, kasamaan ng pagsunod. Tinanggal siya sa pagiging hari. Now, dito po, sabi ni Saul kay Samuel, ako'y nagkasala sapagkat ako'y sumalansang sa utos ng Panginoon sa iyong mga salita, sapagkat, sabi niya, ako'y natakot sa bayan at sumunod sa kanyang tin. Yun, mga kapatid. Minsan, mas iintindihin natin ang sasabihin ng tao kaysa sa sasabihin ng Diyos. Sa buhay, mas nahihiya tayo sa tao kaysa sa Diyos. Mas pipiliin natin ang tao kaysa sa Diyos. Di tayo lumagay, ako magulang, sa ating mga magulang. Di po ba kapag ang ating mga anak ay masuwayin at matigas ang ulo, ayaw makinig sa atin, di ba masakit sa kalooban? Masakit sa kalooban. How much more po sa ating po Panginoon? May mga anak na ipinagpapalit ang magulang. Di ba? Masakit sa kalooban ng isang magulang. Ganun din po mga kapatid sa Diyos. Kaya nga, makikita natin na ang negative na kahulugan ng salitang pagsunod ay yung tinatawag po na partial obedience is not obedience at all. Or serving God in our own way. Yung kalahating pagsunod, hindi siya pagsunod. Nasunod mo yung siyam na utos, nabali mo yung isa, nabali mo lahat ng kautusan. Or ang paglilingkod sa Diyos sa pamamagitan ng ating pong sariling paraan. Okay? May kabutihan po bang idudulot ang pagsunod? Yes. Pagpapalay. May kasamaan po bang idudulot ang pagsunod? Yes. Yun nga po, nakita natin sa buhay niya. Pinagbayaran niya yung kanyang kasalanan. So, tingnan pa po natin. Ito ang magandang kahulugan ng salita po pagsunod. Sa Mark chapter 1. Okay. Mark chapter 1. Verse number 17 hanggang verse number 20. Okay? Mark chapter 1, verse number 17 hanggang verse number 20. Tingnan natin po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ito ay halimbawa sa buhay ni Simon at ni Andres. Simulan ko po sa 16. At pagdaraan sa tabi ng dagat ng Galilea, ano po, ay nakita niya si Simon at si Andres na kapatid ni Simon na naghahagis ng lambat sa dagat sapagkat sila ay mga mamamalakaya. Anong trabaho nila? Mangingisda. Okay? At sinabi sa kanila ni Jesus, magsisinod kayo sa aking hulihan. Okay? At gagawin ko kayong mga mamamalakaya ng tao. Okay, yan po, maliwanag ang utos, sabi ng Panginoon. Sumunod kayo sa aking hulihan niya ng pagsutamang pagsunod. Ang Diyos ay nasa unahan, tayo nasa likuran. Sabi nga ng Panginoon sa Kristo, nag-iwan siya ng isang halimbawa na dapat po natin na nasundin. Hindi yung pangungunahan natin ng Diyos. Ano po? Nasa hulihan tayo ng Diyos. No? Sabi niya, at gagawin ko kayong mamamalakay ng tao. Now, anong response? At pagdakay, iniwan nila ang mga lambat at nagsisunod sa kanila. Praise the Lord. Praise the Lord. Napakagandang ugali.
napakagandang puso. Yun po bang wala ng alibay, wala ng rason. Yun bang, Lord, sandali lang po, tatapusin ko muna yung trabaho. Lord, sandali lang po kasi kailangan namin ito, pangangailangan namin ito. Bakit hindi ba alam ng Diyos yung pangangailangan natin? Bakit hindi ba alam ng Diyos yung buhay natin? So, ang tamang pagsunod sa positibong pananaw, putting ourselves, subjecting to God's word. Okay? Putting ourselves, subjecting to God's word. Isa sa ilalim natin ang ating sarili sa pagpapasako sa salita ng Diyos. Doon natin mapapatunayan sa sarili at sa puso natin ang Biblia ay salita ng Diyos. So, pagdaka, alam niyo mga kapatid, sa ating paglilingkod, maraming beses ka na po ito. Minsan nangihingi tayo ng kondisyon. Lord, ibigay mo muna. Lord, payamanin mo muna ako. Lord, pabutihin mo muna yung buhay ko. Yung ba tayo pa merong hinihingi sa Diyos? Dito ba nakita natin si Simon at si Andres na may hiningin kondisyon sa Diyos? Wala. Pagdakay, iniwan yung kanilang kabuhay. Ano po? Yun ang pagmamahal sa Diyos. Mga kapatid. Sabi ko nga po, kung ang pagkakilala natin, pagkaalam natin, na ang Diyos ay totoo. Ano po? Totoo siya sa buhay natin. Kung ang Diyos ay tapat at seryoso sa buhay natin. Kasi dapat ang ating pong magiging motibo sa pagsunod natin, yung bang i-declare natin to declare the glory of God. Susunod ako kasi luluwalhatiin ko ang Diyos. Gusto kong maluwalhati ang Diyos. Like nga po doon sa buhay ni Saul. Di ba? Sabi ni Saul sa kanya, nagtataglay baga ang Diyos ng katuwaan sa mga handog na susunugin. Of course, hindi natuwa ang Diyos kay Saul. Pero sa ating pong pagsunod, mga kapatid, tayo ay naghahayag ng kalwalhatian ng Diyos. Halimbawa, Sunday, pagsamba. Tatanungin pa ba natin, kalooban ba ng Diyos na sasamba? Sa isang totoong mananampalataya, kalooban ng Diyos. Di po ba? At doon po natin na ipapakita sa ating sambahayan, sa ating kapitbahay, sa ating mga kaibigan, na yung tinatawag po na kalwalhatian ng ating po. Okay? Sa pagsunod, ipinapahayag natin ang kalwalhatian ng Diyos. Sa pagsunod, ito pa po, to magnify the worthiness of God. Yun po bang ang Diyos, karapat dapat siya. Nararapat siya. Walang pag-aalinlangan, walang pagtatanong. Karapat dapat sa buhay na ang Diyos po ay ating pong sundin. And of course, to show our love to God. Mga kapatid, hindi tayo nagpapakita ng pag-ibig sa Diyos kung tayo po ay masuway. Ang pamantayan ng Biblia, susunod tayo sa Diyos. Okay? Una, sa Diyos. Next, susunod tayo sa Kanyang salita. Next, susunod tayo doon sa lingkod ng Diyos. Doon sa namiminungo sa atin. Hindi pwedeng sinasabi natin, sumusunod tayo sa Diyos. Pero hindi natin dinidinig at sinusunod yung Kanyang salita. Hindi pwedeng sumusunod tayo sa Diyos pero hindi tayo sumusunod sa buhay
ng ating pong mga pastor. Kaya alam niyo po, kung meron man pong napakagandang magiging lundo ng buhay ng bawat isa sa atin, magiging resulta po ng buhay Kristiyano po natin, yan yung buhay na tayo po'y pagpapalain ng ating pong Panginoon. Ang kabutihan ng pagsunod at ang kasamaan ng pagsuway. Nasa akin ang pagpili, nasa inyo ang pagpili, nasa atin ang pagpili. Mga kapatid, sumpa o pagpapala. Pagpapala o sumpa. Nawa po ang salita ng Diyos. Nakita natin ang pakay ng Diyos sa buhay po ng bawat isa. Maging Kristiyano, maging mga mananampalataya na masunurin para po sa kalwalatian, karangalan, at kapurihan ng ating po Panginoon. Nawa po, natulungan tayo ng salita ng Diyos. Nawa po, napalakas tayo ng salita po ng ating pong Panginoon. Tayo po'y manalangin, Panginoon, mahabagin at mapagpala ng Iyong na nasa langit. Purihin ka po, Panginoon, sa iyong salita. Purihin ka po sa pagkakataon na dinalo mo kami sa isang patutukan sa buhay na nararapat kami po'y maging masunod. At makita namin na mabuti ang pagsunod. Makita namin na mali ang buhay na masuway. May mga tao kami sa banal na salita mo na nakita na sumuway. May mga tao kami na nakita sa iyong salita na sumunod. At nawa po, ito ay naging aral at halimbawa po sa buhay po ng bawat isa po sa amin. Aming ikaw ay pagtapatan, Panginoon. Yung mga natitirang panahon at buhay ng bawat isa po sa amin, ipaglingkod namin sa iyo. Maging matapat kami sa iyo, O Diyos namin na nasa langit. Aming idinudulog at ipinapanalangin po. Una, ang aming pastor. Ang kanyang may bahay, ang kanyang mga anak at mga manugang, ang kanyang buong pamilya. Silang buong pamilya. Huwag mo sila, Lord, pababayaan. Maranasan nila lagi ang kalusugan ng pangangatawan, ang kalusugan ng kanilang pong mga puso at espiritu. Ang Grace Life Church sa Quezon City, kasama ng mga manggagawa at mga kapatid. Tunay na pagpapala, lalo tigit sa pangangailangan ng pinansyal, sa biyaya mo, kapangyarihan mo na maranasan para po sa ikapagpapatuloy po na inyong gawain. May mga suliranin man at problema na binabata ang GLC Quezon City. Lord, maranasan ang iyong kapangyarihan. Maranasan po ang iyong provision. Maranasan po ang iyong presensya sa kanilang Panginoon. Amin din pong inaalala ang Pastor Michael de la Cruz kasama ng kanyang pong pamilya na nasa Guam, Marianas Baptist Church. Tulungan mo si Pastor Michael sa kanyang pamumuno. Silang buong pamilya, tulungan mo po kami pagpapala sila sa mga kapatid doon. Gamitin mo sila sa iyong gawain. Tulungan mo po si Pastor Timothy Gaborni, Pastor Marvin, mga kapatid.
pamilya sa lugar po na Eastern Samar. Wala mo ang gaway. Pagpalain mo po ang kanil pong mga pangangailangan. Si Pastor Arman Diamante ng Lopez, Quezon, ang kasama ng kanyang pong pamilya at mga kapatid. Tapos mo rin silang pagpalain. Pagkaloob ang kanil pong mga pangangailangan. Dalangin ko rin po si Pastor Tony, ang mga manggagawa, kanyang kasama, kanyang pong pamilya at mga kapatid sa lugar ng Kalamba. Pangunahan mo po. Maranasan nila ang iyong biyaya sa kanilang buhay. Si Pastor Lodi sa lugar ng Nabeleta, kasama ng mga kapatid doon. Pagpalain mong gawain, pagkaloob mo po ang mga pangangailangan. Ang mga kalusugan ng kanilang pong pangangatuan, tunay na ikaw ay siyang magkaloob, Panginoon. Ang Grace Life Church sa Payatas, sa pangunguna ni Pastor Ayana, ni Pastor Eden, mga kapatid na nandoon, sa kanilang nalalapit po na anniversary this coming Sunday, ang katagumpayan at ang pagpapala na ipong banal na presensya tunay na maranasan at tugunin ang mga pangailangan, ang kalakasan ng kanilang pangangatuan para sa preparasyon, ang kahandaan ng puso, isip, spirito ng mga kapatid doon sa Payatas. Bless mo ang kanila pong pagdiriwang sa darating po na linggo. Sa lugar ng Kabanatuan, Pastor Joshua, si Seden, si Brother John, Richard John, ang pamilya at mga kapatid doon. Pagpalain mo pong gawain sa Kabanatuan. O magkaloob din mga pangailangan. Kalago. Sa lugar ng San Carlos, Pastor Jeremy, Sister Marge, si Preacher Toto, mga kapatid doon. Tunay na bless mo rin. Pagpapalat sa laguan sa kanila. Maging kami dito sa Pantabangan, ang mga gawain na nabuksan, pagpalaan mo. Gawain sa lugar ng Fatima na nabuksan, pagpatuloy. Ako, ang aking asawa at mga anak, bigyan mo po kami ng kalusugan ng Panginoon. Ang kalaguan ng gawain na meron po ito sa lugar ng Kasiwa. Pagkatalo mo ng mga Panginoon. O Diyos, ang GLC family, buklurin mo na ipong pag-ibig. Patuloy kami magkaisa, isama-sama, para sa iyong kalulatian at sa kasusulong ng mga gawain. Kung meron man po akong hindi nabanggit, mga kapatid, mga kamanggagawa, akin na po silang pinapabaya sa inyo. Samahan mo mga maghahanap buhay, negosyo, mapapasok, magtatrabaho. Samahan mo po at bigyan ng kalakasan. Ay pong banal na presensya at protection provision siyang sumalo. Dinadakila ka namin, pinupuri po sa umagang ito. Dito po ang aming dalangin sa ngalan po ng aming pong Panginoong Jesus. Amen. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Salamat, Pastor Peli. Good morning. Good morning. Salamat. Good morning po. Good morning. See you on Sunday. Yeah, Sunday. Pastor. Salamat po. Salamat. Bless, keep safe, everyone. Po, ingat po tayong lahat. Thank you very much po. God bless you all. Bye-bye po.